Naglabas ng magkasamang pahayag sina Bea Alonzo at Dominic Roque sa Instagram nitong linggo kaugnay sa napabalitang paghihiwalay nila. After much thought, consideration, and care, we have mutually decided to amicably end our engagement, ayon sa dating magkasintahan. It was not an easy decision. We wanted to have more time to carefully deliberate and pray about it, but there have been many speculations, questions, and insults, patuloy nito. We sincerely request for everyone to kindly spare us from more cruel and very hurtful words thrown on social media, hiling ng dalawa. We kindly request to give us the privacy we need as we navigate our future lives with respect, kindness, compassion, and dignity. Enero taong 2021 nang mapabalita ang relasyon ni Bea at Dominic, ilang buwan makaraan nito, kinumpirma ng Kapuso actress ang relasyon nila ng aktor. Nitong nakaraang July, naging engaged ang dalawa at napabalita ang kasal na gaganapin ngayong taon. Kasunod nito ang usapan na hiwalay na ang dalawa nang mapansin ng ilang netizens na hindi nasuot ni Bea ang kanyang engagement ring. Hanggang nitong nakaraang linggo, mula sa mga source, kinumpirma ni Boy Abunda na naghiwalay na ang dalawa. Naglabasan ng iba't ibang isyu kay Dominic Roque pagkatapos ng breakup nila ni Bea Alonzo at magtataka ka kung bakit ngayon lang naglabasan. Bakit nung hindi pa sila naghihiwalay ay hindi nagsulputan ng mga isyong naririnig at nababasa natin? Isa na sa isyu kay Dominic ay Apollo 10 din ito at kinailangan pa naming hanapin at i-check kung ano ang ibig sabihin ng Apollo 10. Ang tagal din naming hinanap ang sagot sa tawag na ito sa kanya at hindi namin alam kung matatawa kami o magseseryoso sa aming nalaman. Ang ibig palang sabihin ng Apollo 10 ay apologist at Marcos apologist daw si Dominic. Natsik sa kanyang Instagram na fina-follow niya sina President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at mga anak na sina Sandro at Simon Marcos. Kaya ang comment ng fans ni Bea, she dodged a bullet. Hindi ba, nahaluan na ng politika ang breakup nila? Ikinakabit pa sa isyu na kakamping naman si Bea at sigurado raw na naging isyu sa kanila kahit papaano na magkaiba ang political leanings nila. Mayroong hindi nakapigil at nag-comment na pati ba naman ang breakup ng Bea Dom ay hahaluan ng politics. Bea deserves better daw at dahil dito, in-unfollow na nila si Dominic. Samantala, nakapost sa IG story ng brother ni Dominic ang paliwanag na hindi pa tungkol kay Bea ang post niya ng illustration ng wolf in sheep's clothing. Sabi ni Lynn Roque, "Hello everyone, I just want to clear up the story I posted recently. It wasn't about Ate Bea or anyone close to her, it was work-related. And I didn't think that it would be taken out of context. Because I usually post random stuff and no one bats an eye. I hope this explains it. And this should be the last post I'll do about their issue." Marami kasi ang nag-akalang patungkol kay Bea ang post ng brother nito at sagot niya sa post ng road manager ni Bea na si Nina Ferrer na nag-post ng manipulative sad boy at sinundan ng post na hustler. Kahit definition lang ng manipulative sad boy at hustler ang post ng road manager niya, marami pa rin sa mga nakabasa ang naniniwalang pa-shade niya yon kay Dominic. Kaya raw sumagot ang brother nito na tinanggi naman nito. Nagiging messy ang breakup ni Bea at Dominic sa rami ng issue, bakit daw hindi sila gumaya sa paghihiwalay ni Jericho Rosales at Kim Jones na tahimik. Kinumpirma mismo ng talent manager at tinaguri ang King of Talk na si Boy Abunda na hiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Sa kanyang talk show na Fast Talk with Boy Abunda ay diretsahang kinumpirma ng talent manager ang kumakalat na balita ukol sa celebrity couple. Isa pang balita na talagang nakalungkot, some index sa akin habang ako ay nasa Hong Kong ay ang balita pong naghiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, panimula ni Tito Boy. Aniya, matagal na niyang kakilala at kaibigan ang dalawa kaya siya ay nalungkot dahil madalas na nila nung napag-uusapan ng Kapuso actress ukol sa kanilang future plans ni Dominic. Madalas kapag nagkikita kami ni Bea ay nagkakakwentuhan po kami tungkol sa buhay, their marriage plans, so I was shocked, tama si OJ Diaz po, yung kanyang balitang hiwalay na. As we talk today, yes, hiwalay na po si Dominic at si Bea, diretsahang saad ni Tito Boy. Maaari raw na sa ngayon ay sinusuyo ni Dominic ang Kapuso actress upang ayusin ang kanilang relasyon pero sa ngayon ay break na ang dalawa. Ayon din daw sa kanyang source ay kamakailan lang nang mag-usap muli sina Dom at Bea. They're trying to understand each other but they are going through a rough patch. My prayer is that may God grant them what is best for them, pagbabahagi ni Tito Boy. Pagpapatuloy niya, yes, I am confirming that hiwalay na sila ngayon at last night or 2 nights ago, nag-usap ang dalawa, Nia at Dom. Ano ang status? Wala. I think kung tama ang aking source, isinauli na ni Bea ang engagement ring.
Nagulat naman si Tito Boy sa isyu na may kaugnayan ng prenup agreement sa hiwalayan ng dalawa dahil matagal na raw nila itong napag-usapan. Many months ago, napag-usapan po ito sa aking pagkakaalam and I'd like to confirm this with my friends and sources because when this was being talked about, yung prenup po, ang nag-volunteer sa nanay ni Bea na okay ang prenup ay si Dominic. So I don't think it is or it was an issue unless na bago po ang kwento. To be fair to Dominic, it was not an issue for Dom, lahad ni Tito Boy. Nilinaw rin ni Tito Boy na hindi totoo na April ang kasal at hindi rin ito sa Tagaytay base sa pag-uusap nila ni Bea. Naging usap-usapan ng hiwalayan ng Widow's War actress na si Bea Alonzo at ng kanyang fiancé na si Dominic Roque. At isa sa mga itinuturo umanong dahilan ng ilang mga netizens, ang Black Rider star na si Angeli Kang. Kaya naman, sinagot na ni Angeli sa latest episode ng Updated with Nelson Canlas podcast ang kanyang involvement sa nasabing hiwalayan. Fake news po, fake news siya. Hindi po, actually hindi po kami never ko pa po nakawork si Bea and Dominic. And I hope I get to work with them soon, aniya. Nilinaw rin niyang hindi naman sila magkakilala ng personal ni Dominic. Samantala, ikinwento rin ni Angeli ang naranasan niya noong pumutok ang balitang hiwalay na sina Bea at Dominic. Ayon sa kanya, madalas ay tinatarayan siya ng mga taong nakakakita sa kanya sa labas na parang siya talaga ang dahilan nito. Every time po na lumalabas ako, nakikita ko yung mga tingin sa akin ng mga tao na parang hate na hate nila ako. Gusto kong mag-explain sa kanila, wait hindi po kami magkakilala, sabi niya. Dagdag pa ni Angeli, para maiwasan ito ay halos isang linggo umano siyang hindi lumabas ng bahay at nagpakita sa lahat. May kinalaman nga ba sa relihiyon sa paghihiwalay ni Bea Alonzo at Dominic Roque? Matatandaan na kamakailan nga ay nagsalita si Bea na hindi siya ang nakipaghiwalay. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung ano nga ba ang naging hindi pagkakaunawaan nila na humantong sa pagkakakansela ng kanilang kasal. Sa latest vlog ni OG Diaz, ito ang kanilang napag-usapan. Kay Bea na rin nanggaling na hindi siya ang nakipag-break, so, obviously ang iniisip ng mga tao ay si Dominic ang nakipag-break kay Bea, simula ni OG. According sa mga naririnig ko, tama naman si Bea, tama raw si Bea, sabi ko, bakit tama si Bea, aniya. Hidden revealed na ang gusto ni Dominic ay Christian wedding at gusto niyang magpa-convert si Bea. Kasi, ito yung senaryo. So, ang gusto raw ni Dominic ay Christian wedding, kino-convince ni Dominic itong si Bea na mag-convert sa Christian, ani OG. According sa mga naririnig ko, si Bea ay parang hindi pa siya convinced. So, wala pa raw sa kamalayan ni Bea yung mag-convert bilang Christian, dagdag niya. Dahil nga sa hindi pagkakasundo ng magjowa sa bagay na ito ay humantong umano sa hiwalayan ng kanilang engagement at na-cancel ang kasal. So, lumalabas na hindi pa panahon para kay Bea raw na magpalit ng relihiyon kaya na-call off nga yung wedding at yun nga raw, si Dominic ay parang hindi makapayag, so wini-win back niya ngayon si Bea. Na si Bea ay parang nag-decide ng wag nang ituloy, ayaw na rin niya, saad pa ng talent manager, vlogger. Pero ito lang naman daw ang nakakarating sa kanya at mas gusto pa rin niyang kina Dominic at Bea mismo manggaling ang paglilinaw tungkol dito. As we all know, Catholic ang relihiyon ni Bea. Kwento pa nga ni OG, nagpatayo pa ang aktres ng chapel sa farm nito sa Zambales. Si Dominic naman ay sa pagkakakilala ko talaga, Christian talaga at yun ang nasabi rin niya sa interview, gusto niya, Christian wedding, chika pa ni Papa Obs. Well, ang masasabi lang namin, true man o hindi, kung talagang meant to be sila ay magkakabalikan sila. Ngayon, kung hindi naman, siguro ay hindi talaga sila para sa isa't isa.